Magandang umaga sa lahat. Ngayong umaga ay babasahin po natin ang ika-29 na kabanata ng Exodo at ang magbabahagi ng salita ay si Sir Tim. Ang kabanatang ito ay may kinalaman sa atin pong o may ugnayan sa atin pong naging pagtuturo nitong linggo. Iyon po ang pagiging hinirang na pari. Dapat po nating kapanabikan ang pagtawag ng Diyos sa atin pong buhay. Ang chapter 29 ng Exodo ay ang unang pagkakataon ng paghihirang ng Diyos ng pari. Iyon po ang simula ng sistema ng mga pari noong araw. Alam po ba natin kung sino ang unang pari noon? O kaya bago po ang sistemang ito, sino kaya ang unang naging pari? Kung tutuusin, iyon po ay si Adam. Nang nilikha ng Diyos ang Eden, ay mayroon pong banal na templo. Kung tutuusin, ang tao noong araw at ang Diyos ay magkasama sa iisang lugar. Yun ay bago ang pagkakasala ng tao. Ibig sabihin, si Adam ang unang-unang pari dahil siya ang unang nangalaga sa mga likha ng Diyos at kailangan niyang makipagkonekta sa Kanya. At noon pa man ay mayroon ng puno ng buhay sa hardin ng Eden. At masasabi natin na iyon po ang presensya ng Diyos. Masasabi po natin na iyon po ang kinatawan ng presensya ng Diyos. Noon pa man ay naghahanap na ang Diyos ng tao na kanyang hihirangin bilang punong pari upang ang presensya niya ay manatili sa atin pong kalagitnaan. Ngunit dahil nga po sa pagkakasala ng tao, kung kaya naman ang presensya ng Diyos ay lumisan din sa tao at lumisan sa mundo. At dahil po sa pagkakasala ng tao ay hindi po makapamalagi ang presensya ng Diyos sa ating kalagitnaan. Hanggang sa nagkaroon ng tabernakulo at doon nga po ay nagsimula na muling mamalagi ang presensya ng Diyos sa kalagitnaan ng tao. At nabasa nga po natin ang kabanata tungkol sa pagkakaroon ng tabernakulo at ngayon ay ang pagpili ng pari. Maaring magkaroon po tayo ng confusion dahil sa dami ng mga talatang narito. Sabi sa verse 1, ganito ang gagawin mo sa paglalagay kay Aaron sa kanyang mga anak na lalaki sa tungkulin bilang mga pari. Ang focus po ng kabanatang ito ay tungkol sa English ay ginamit po ang salitang consecration. Ang punto po dito,
Ang pagiging banal, ang pagkabukod mula pagkabukod para sa Diyos, ang ibig sabihin po niyon ay ang pagkabukod mula sa mundo. Nang nilikha ng Diyos ang tubig, ang lupa, ang mga hayop at ang lahat-lahat, siya ay nagsimula sa wala. Kung mapapansin po natin sa paglikha ng Diyos, mapapansin po natin ang paghihiwalay. Paghihiwalay ng langit at lupa, paghihiwalay ng mga tubig. Ibig sabihin, ang pagtatalaga ay ang paghihiwalay ng isang bagay mula sa isa pang bagay, pagkatapos ay ang paglikha mula sa wala. Iyon po ang ideya ng pagtatalaga o ng pagpapabanal ayon sa libro ng Genesis na ganun din makikita po natin sa kabanatang ito. Ngayon tayo po ay mga lingkod ng Diyos. Dapat po nating maunawaan ang ibig sabihin ng pagtatalaga at pagpapabanal. Ibig sabihin, ang pagtatalaga o pagpapabanal, iyon po ang makakatulong upang magkaroon ng kaayusan. Kaya nga po ang konsepto at ang proseso ng pagtatalaga at pagpapabanal ay para dalhin mula sa pagkalito o dalhin ang pagkalito ng tao mula sa mundo at nang ito'y maisaayos. Halimbawa, pagdating sa sex, ito po ay nalikha upang ang tao ay makapagparami. Para makapagparami at magbigay kasiyahan lalo na sa mga mag-asawa. Ngunit pagdating sa mundo, ito ay puro lamang ayon sa nais ng kalamnan. Ngunit dahil sa pagtatalaga at pagpapabanal ng Diyos, magbabago po ang kaisipan natin tungkol dito at tayo ay maibabalik sa dapat na konsepto ayon sa kalooban ng Diyos. At kung ito'y mauunawaan po natin, lalo na sa ating buhay mag-asawa, ang atin din pong pag-aasawa ay mapagpapala. Ibig sabihin, ang pagtatalaga at pagpapabanal ay hindi lamang para tayo ay maging banal, kundi ito din ay para makasunod tayo sa kalooban ng Diyos. Makikita po natin sa mga kabanata. Basahin po natin ang verse 46. Dito sinabi kung ano ang bunga ng pagtatalaga at pagpapabanal. Sabi dito, makikilala nilang ako si Yahweh, ang Diyos na nagligtas sa kanila sa Ehipto. Maninirahan akong kasama nila, ako si Yahweh, ang kanilang Diyos.
Ibig sabihin, ang lahat ng mga paring ito, ang kanilang kalooban ay para ibaba o dalhin ang presensya ng Diyos sa mundo. Kung kaya naman dapat nilang sundin ang kalooban ng Diyos. Sa kabanatang ito, tinutulungan po tayong maunawaan ito na lahat po tayo ay tinatawag na mini temple o kaya ay kalalagyan din ng templo ng kalalagyan ng presensya ng Diyos. Kung ating pong buhay ay nakabukod para sa Diyos, at tuwing tayo ay nasa ating mga tahanan, sa ating mga pinagtatrabahuan, tayo po ay magiging sisidlan ng presensya ng Diyos. Ngayong umaga, tayo po ay ibinukod ng Diyos upang maging pari, upang dalhin ang presensya sa mundo. Ang pagkakatawag po bilang pari ay nasa atin pa rin ngayon. Sa atin man pong mga tahanan, sa ating mga opisina, sa komunidad na ating kinabibilangan, lahat po tayo kailangan natin ng presensya ng Diyos. At lahat po tayo ay tinawag upang maging kinatawan ng Diyos. Unang bahagi mula verse 1 to 9. Iyon po ang paghahanda para sa pagtatalaga. Makikita po natin ang pagpili para sa pari. Yun po ay puro tungkol sa pagpili ng pari. Mula verse 1 hanggang 3. Mababasa po natin dito na sinabihan ng Diyos si Moses na maghanda ng mga hayop. At sa verse 2, kailangan din nilang maghanda ng tinapay na walang pampaalsa. At ang lahat ng ito ay mga handog para sa Diyos. Dito masasabi po natin na mula sa mga handog, napakahalaga ang pagiging banal o kaya'y walang problema, walang anumang kapintasan. At sa verse 4, isama mo si Aaron at ang kanyang mga anak na lalaki sa pintuan ng toldang titipanan at maligo sila roon. Ito po ang unang level ng paglilinis. At sa verse 5 hanggang 9, ay tungkol naman po sa kausuotan ng mga pari. Sa huling kabanata, nabanggit po natin ang tungkol sa mga kasuotang ito. At sa mga kasuotang iyon, dapat na nakasulat ang Holy to the Lord. Mababasa po natin ang proseso ng pagtatalaga ng Diyos
at mayroong iba't ibang mga bahagi. Ang mga paring ito ay para lamang po sa lumang tipan. Ngayon, tayo po ay mga Kristiyano na sa bagong tipan. At hindi na po natin kailangang gawin ang lahat ng mga ito upang mabukod para sa Diyos o kaya maitalaga bilang kanyang pari. Ngunit dapat po rin po nating maunawaan ang mga prosesong ito. Ito ay para maunawaan din po natin ang Diyos. Dahil ang mga unang mga pari noon, dapat po nilang maunawaan ang nais ng Diyos. Kaya nga po ngayon sa atin pong pagbabasa, dapat din po nating siyasatin ang ating mga puso. Tayo din po ba may ganitong uri ng buhay? Atin po bang nauunawaan kung ano nga ba ang pagiging pari lalo na sa ayon sa kalooban ng Diyos? Sunod ay verse 10 hanggang 14, tungkol po yun sa handog para sa mga kasalanan. Sa kanilang paglalagay ng kanilang kamay sa mga toro, iyon po ay para ilipat sa mga toro ang kanilang mga kasalanan. Sa verse 14, nabanggit na iyon po ay uri ng handog para sa mga kasalanan. Ibig sabihin, ang lahat ng mga kasalanan ng mga pari ay ihandog sa Diyos. Unang bagay na makikita po natin dito ay kaya pa rin gamitin ng Diyos ang isang tao, ang isang simpleng pari. Ngunit ang unang dapat na gawin ay ang magsisi sa mga kasalanan. Ito po ay proseso ng ating pong buhay sa harap ng Diyos at sa lahat ng tao. So verse 10 hanggang 14, ito ay hindi po gagawin sa harap ng templo kundi sa harap ng tolda ng pagtitipon. Ibig sabihin, ito ay gagawin sa harap ng mga Israelita upang makita ng lahat ang kanilang pagsisisi sa kasalanan. Ibig sabihin, sa ating pagiging pong pari, ang ating buhay ay dapat na maisaayos. Dapat po nating maunawaan na tayo man din ay marami pa pong mga kasalanan at mga pagkakasala sa ating mga buhay. At sa harap po ng ating komunidad ay dapat po nating hingan ito ng tawad. Sa atin man pong mga cell leader, sa mga cell member, dapat po nating aminin na kailangan natin ang pagliligtas ng Diyos, ang paglilinis ng Diyos, dahil ang buhay ng isang pari ay dapat na integrated. Iyon po ang unang bahagi tungkol sa buhay ng pari. Sunod ay verse 13 hanggang 21. Ito po ay tungkol sa mga handog na susunugin. Dito makikita po natin na dadalhin ang mga tupa, ang mga toro, at susunugin ang lahat ng iyon para sa Diyos. Sa verse 18, sunugin ang mga ito sa altar upang ang usok nito ay maging mabangong samyo para kay Yahweh. Bakit mayroong mabangong samyo? Dahil ba ang tupa ay masarap? Sa verse 14, ang sabi po doon, ang balat, ang karne at ang dumi ay susunugin sa labas ng kampo sapagkat ito ay handog para sa kapatawaran ng kasalanan. Ang nabanggit po dito sa verse 18 ay ang buong
lalaking tupa na susunugin. Para sa mga Levita, ito po ay tungkol sa mga Levitang naglilingkod sa Diyos full-time. Sa panahon po natin ngayon ay mga full-time co-workers o mga taong nais na ialay ang kanilang buhay para sa paglilingkod sa Diyos. Ibig sabihin, ang inyong buhay, buong buhay ay para paglingkuran ng Diyos. Ang lahat ng mayroon kayo, ang inyong asawa, ang inyong mga ari-arian, kahit ang iyong mga professional experience, kahit anuman, ay para sa Diyos. At protektahan ng Diyos ang iyong buhay. Ngunit, sa parehong paraan, dapat mo ding buksan ang iyong buhay sa Kanya. Wala po tayong maitatago sa Kanya. At madalas sa atin po, ang ating may mga nais pa rin po tayo sa buhay na magkaroon tayo ng kontrol. Halimbawa, kontrol sa ating mga anak, sa ating pera, sa ating financial na aspeto ng buhay. Kung hindi pa nakakapag-asawa, nais mong kontrolin ang iyong magiging nobyo, o kaya'y nobya, o kaya'y asawa. Ngunit pagdating sa presensya ng Diyos, sa pagiging pari, atin pong ibibigay ang ating buong buhay sa Kanya. Ito po ay tungkol sa ating pag-ibig at pagtitiwala sa Diyos. Alam ko na may mga pagkakataon, lalo na para sa ating mga coworkers, na tayo ay namromroblema pagdating sa ating mga pinansyal na aspeto, at tayo ay nag-aalala. Ngunit sinasabi ng Diyos na dapat po nating ibigay ang ating buong buhay sa Diyos, at ang Diyos ang magkakaloob lang lahat nating pangangailangan. Kung tayo po ay handa na ipagkaloob ang lahat sa Kanya, ang Kanyang himala ay atin pong mararanasan. Sunod ay verse 19 hanggang 21. Iyon ay tungkol po sa pagwiwisik ng dugo kay Aaron at sa kanyang mga anak. Sa verse 20, sabi po doon, patayin mong tupat sa uhurin ang dugo, pahiran mo nito ang lambi ng kanang tenga ni Aaron ng kanyang mga anak at ang hinlalaki ng kamay at paa. Ang dugong matitira ay wisik mo sa lahat ng gilid ng altar. Sa verse 21, kumuha ka ng kaunting dugo sa altar at kaunting langis na pantalaga. Ang dugo ay ang signos mula sa Diyos. At nabanggit ng dito ang tatlong bahagi ng katawan na dapat pahiran ng dugo. Ang sa tenga, ibig sabihin, ang pari ay dapat na nakikinig sa presensya ng Diyos o kaya nakikinig sa kanyang pangungusap. Ang hinlalaki naman, para sa kanilang paghahandog sa Diyos. Alam po natin na ang mga pari ang dapat na maghandog sa Diyos at gagamitin ng Diyos ang kanilang mga kamay
at ang kanilang mga hinlalaki upang manindigan sa katotohanan na itinuturo ng Diyos. Tayo po ba ay tunay na nakikinig sa Diyos? Ang syama, ang ibig sabihin po noon ay hindi lamang pakikinig kundi pagtugon din sa Diyos. Kung naririnig po natin ang salita ng Diyos, tayo po ba ay sumusunod at umaakto ayon rito? Iyon po ang unang bahagi ng pagtatalaga at pagpapabanal, ang pakikinig at ang pagtugon. Tayo man po ba ay full-time co-worker o kaya tayo ay naglilingkod sa Diyos, sa atin pong mga pinagtatrabahuan, naririnig po ba natin ang salita ng Diyos? Tayo po ba ay nakikinig sa salita ng Diyos sa tulong ng mga pagtuturong na nadidinig natin? Naniniwala ako na iba't iba, magkakaiba po ang pagtanggap ng bawat isa sa salita ng Diyos. Tayo po ay dapat na maging apple receiver, magkaroon ng tamang pagtanggap sa mga salita. Sa atin pong pakikinig sa salita ng Diyos, tinatanggap po ba natin iyon bilang apple? Pagkatapos ay ibinabahagi ito sa ating mga cell members. Alam po natin na ang altar ng simbahan ay lugar kung saan ang Diyos ay mangungusap sa atin. Tayo po ba ay handa na mababago ang bawat natatanggap po natin? Sa verse 22, kunin ang taba ng tupa, taba sa buntot, tabang nakabalot sa laman loob, taba ng atay, 2 bato kasama ang taba at ang kanang hita. Iyon ang lalaking tupa para sa pagpili o ordinasyon ni Aaron. Tanggalin ang mga taba. Sa verse 26 hanggang 27. Kunin mo ang parteng dibdib ng tupang ito at ialay mo bilang natatanging handog kay Yahweh. Ito naman ang bahaging nakalaan para sa iyo. Dito makikita po natin ang dapat na pagkakasunod. Una ay ihahandog ang pinakamainam para sa Diyos, pagkatapos siya ang magkakaloob ng ating kailangan. Dahil sa pagbibigay ng pari ng pinakamainam na parte,
ang Diyos ang magkakaloob ng kung ano mang kailangan nila. Ibig sabihin sa atin pong paghahandog ng ating sarili sa Diyos, makikita at mararanasan din po natin ang probisyon ng Diyos sa ating buhay. Sa ating paghahandog ng ating buhay sa Diyos, siya ang magbibigay probisyon kahit pa ayon sa pabor ng tao. Ang probisyon ng Diyos ay panghabang buhay. Dahil alam niya ang pangangailangan ng bawat mga Levita, bawat niyang lingkod, bawat niyang pari. Kaya ngayon dapat po nating siyasatin ang ating mga sarili. Ibinibigay po ba natin ang pinaka-best, pinaka-mainam, pinaka-maganda para sa Diyos? Ang best, madalas iyon po ay mga bagay na hirap po tayong pakawalan. Maaring pera, ang ating mga anak, ang ating oras. Ngunit ngayon, nais ng Diyos na atin pong ialay sa Kanya ang lahat-lahat upang kung tayo po ay handa na ihandog sa Diyos ang pinakamainam sa lahat, tayo ay Kanyang pagpapalain. Ito din ay para po mapalakas ang ating pananampalataya sa Diyos. Nang si Aaron at ang kanyang mga anak ay naranasan ang presensya ng Diyos, kanilang ipinagkaloob ang kanilang buhay sa Kanya. Hindi na sila naglilingkod sa mundo, hindi na lamang pinaglilingkuran ang sariling buhay. Silang nagsimula ng sistema ng mga pari. Kaya sa tabernakulo, sa banal na templo, sila ang naging sisidlan ng presensya ng Diyos. Sa huling mga verses, nabanggit po ang tungkol sa dahilan o kaya kung para saan ang presensya ng Diyos. Sa verse 42, ang paghahandog na ito ay gagawin ninyo habang panahon, gagamitin ninyo ito sa harapan ko sa may pintuan ng toldang tipanan, doon ko kayo tatagpuin, doon ako makikipag-usap sa inyo. Dahito sa mga salita ng Diyos, sinasabi niya na kanyang katatagpuin ng mga tao. At sa verse 43, doon ko nga tatagpuin ng mga Israelita at ang puwak na iyon ay pababanalin ng aking kaluwalhatian. Gagawin kong sagrado ang toldang tipanan, ganon din ang altar, at ibubukod ko si Aaron at ang kanyang mga anak na lalaki upang maglingkod sa akin bilang mga pari. Ako'y makakasama nila at ako ang magiging Diyos nila. Ito po ang presensya upang mapanatili ang presensya ng Diyos sa mundo. Kung tutusin ay mayroon pong iba't ibang degree pagdating sa presensya ng Diyos. Pinakamalakas sa lahat ay sa Holy of Holies. Ngunit ngayong umaga, ang mga salitang ito ay para palakasin po tayo at atin pong maunawaan, lalo na sa ating mga kapatid online. Maaring kayo ay nasa inyong papunta sa inyong mga workplace, sa inyong pagtatrabuhan. Dapat po ninyong maunawaan na kayo ay sisidlan ng Diyos at pinili ng Diyos.
sa inyong mga opisina ay dapat po ninyong ihandog ang inyong sarili sa Diyos at ang kanyang presensya ay inyong mararanasan sa inyong mga pinagtatrabuhan, maaaring sa inyong pamilya. Marami pang hindi pa nakakakilala sa Diyos, ngunit dapat po ninyong panghawakan ang inyong pagkakatawag bilang pari. Sa inyong pamilya, ikaw ang hinirang na pari ng Diyos. Ikaw ang dapat na maghandog para sa Kanya. At hayaan na ang kalooban ng Diyos ang mapangyari sa iyong pamilya. At isang araw, ang presensya ng Diyos ay mapapalago dahil paniguradong kikilos ang Diyos sa iyong pamilya, sa iyong buhay. Kaya nga po ngayon, dapat po nating panghawakan ang ating pagkakatawag sa Diyos. Dapat po nating makita ang ating pagkakatawag para kay Moses, para kay Aaron, paano nila ibinukod ang sanilang buhay para sa Diyos. Dapat po din po nating gawin iyon. Dapat din po nating tingnan ang ating mga sarili sa parehong paraan at nang maranasan po natin ang presensya ng Diyos sa atin pong buhay. At atin magkakaroon po ng pagbabago sa ating mundo. Panginoon, maraming salamat sa iyong pagkakatawag sa amin mula sa iba't ibang mga bansa upang kami ay makapaglingkod sa iyo. Kami ay handa na makinig. Kami ay handa na tumugon sa iyo. Panginoon, maraming salamat.
Diyos amang nasa langit, maraming salamat. Salamat o Diyos sa iyong pagpili sa bawat isa sa amin. Maraming salamat o Diyos dahil maaari kaming makatindig sa iyong harapan. Ang lahat ng ito ay dahil sa iyong habag at biyaya. Ikaw ay Diyos na puno ng habag at biyaya. Kahit anuman pong ginagawa namin, nariyan kang tumatanggap pa rin sa amin. Inimbitahan ko po ang bawat isa na atin pong purihin ng Diyos, purihin. Tayo po ay magpasalamat dahil tayo ay nabigyan pagkakataon na makadalo ng pang-umagang debosyon. Atin pong ipasalamat ang kabutihan niya. Diyos amang nasa langit, kami nagpapasalamat sa iyo. Maraming salamat o Diyos dahil kahit anuman pong mangyari, tinutulungan mo pa rin kami. Kahit anuman pong nararamdaman namin, ay niyayakap mo pa rin kami. Panginoon, ikaw ay napakabuti. Kahit anuman pong nagawa namin noon, ay iyo pa rin pong ginamit ang iyong dugo upang kami ay linisin. Ngayong umaga, nais ko pong imbitahan ng bawat isa na tayo po ay tumulog sa presensya ng Diyos. Bago pa man po tayo maitatalaga at tunay na matawag, dapat po nating hingan ng tawad ang bawat nating pagkakasala. Maaari po tayong humanap ng kapareha at atin pong ibahagi ang ating pong buhay. Ibahagi kung ano man pong aspeto ng ating buhay o kaya mga pagkakasala na mayroon tayo na nais po nating hingan ng tawad sa Diyos. Tayo ay pinili hindi dahil tayo ay mabuti, kundi dahil handa ang Diyos na patawarin ang ating mga kasalanan. Naway magliwanag ang Diyos sa ating pong mga buhay. Panginoon, tulungan mo kami na humingi ng tawad sa iyo. Panginoon, alam po namin na kami ay nagkasala sa iyo, ngunit bigo kami na magbago. Alam po namin, O Diyos, na kami ay mahina. Alam natin na tayo ay mahina, kaya hingin natin sa Diyos na tayo ay kanyang pakalinisan. Panginoong Hesus, kami ay nagpapasalamat sa iyo. Naway patawarin mo, Panginoon, ang bawat pagnanasa sa aming pamilya, pagdating sa aming buhay mag-asawa, napakaraming mga pagdududa, napakaraming mga problema. Panginoon, patawarin mo ang kasalanan namin sa aspetong ito. Patawarin mo din, O Diyos, ang aking pagkakasala dahil sa hindi pagbibigay ng aking seguridad sa iyo. Panginoon, patawarin mo ko. Panginoon, patawarin mo ang katigasan ng aking ulo. Ang aking rebelyon, may mga pagkakataon na nais ko lamang pakinggan ang aking nais, na tuwing tinutulungan ako ng mga otoridad kung saan ako mayroong problema at dapat magbago, ay pinapatigas ko ang aking puso, hindi ako nakikinig. Panginoon, bigyan mo kami ng taingang handang makinig upang madinig namin ang iyong mga salita.
Panginoon, kahit na kami ay nasa iyong templo, ngunit ang isang bahagi ng aming katawan ay nasa mundo pa rin. Mas pinipili namin ang nasa mundo. Panginoon, patawad sa aming hindi pagiging tapat sa iyo. Panginoon, patawarin mo ang aming katigasan ng ulo. Panginoon, tawarin mo. Panginoon, kami ay dumudulog sa iyo. Aping tiningan ng tawad ang aming mga kasalanan, ang aming buhay. Panginoon, patawarin mo kami. Kung tayo po ay handa na idulog sa Diyos ang ating mga kasalanan, tayo po ay kanyang tutulungan. Panginoon, maraming salamat. Panginoon, maraming salamat sa iyong mga salita. Panginoon, maraming salamat na dahil sa iyo kami ay makakadulog sa iyong templo upang purihin ka at pasalamatan. Panginoon, maraming salamat sa iyong pagpapatawad. Mga kapatid, tayo po ay tumayo. Atin pong ialay ang ating buhay sa Kanya. Ipagkaloob sa Diyos ang lahat. Dahil ang lahat ng mga biyaya ay mula sa Kanya. Ipagkaloob po natin sa Diyos ang lahat at Siya ay matutuwa para sa atin. Piliin po nating sumunod sa Diyos. Hayaan po natin na ang Diyos ay magpaka-Diyos sa atin pong mga buhay. Atin pong iaalay ang ating buhay sa Diyos.
Panginoon, nakikita mo kami. Lahat kami ay narito na nakatayo sa iyong harapan. Nais po naming sabihin sa iyo na nais naming ipagkalob ang aming buhay sa iyo. Ang amin pong buong buhay sa iyo. Kahit na kami ay mahina, kahit na napakarami namin mga pagdududa, mga bitbit na mga problema, ngunit kami, O Diyos, ay handang tumugon sa iyo. Handa kaming ipagkaloob ang lahat sa iyo. Amin pong ibinibigay ang lahat sa iyo. Amin pong ibinibigay ang lahat sa iyo. Salamat, O Diyos, sa pagpili mo sa amin bilang iyong mga pari. Maraming salamat sa iyong pagpili sa amin kahit na hindi kami karapat-dapat. Pinili mo pa rin kami, O Diyos. Ngayon, O Diyos, alam po namin na mayroong proseso. Handa kami, O Diyos, na ikaw ay patuloyin sa aming buhay upang kami ay tulungan. Pahiran ang lambi ng tenga ni Aaron, ang kanyang mga anak at ang hilalaki ng kanang kamay at paa. Ang dugong matitira ay iwisik mo sa lahat ng gilid ng altar. Maraming salamat, O Diyos, dahil ang iyong presensya ay nasa amin. Kinamit ng Diyos ang dugo ng Panginoong Hesus upang tayo ay maibukod at mapabanal para sa Kanya. Atin po iyong tanggapin. Lagay po natin ang ating kamay sa ating mga tainga. Ito ay para madinig po natin ang mga salita ng Diyos. Panginoon, nais ka naming pakinggan. Handa po kami na ikaw ay sundin. Unang bagay na dapat naming maunawaan ay ang sumunod sa iyo. Madalas, O Diyos, mayroon kami sariling mga ideya, may sariling pag-iisip, at may mga pagkakataon na hindi ka namin madinig at ikaw ay aming nasaktan. At kung ano man ang sinasabi namin ay ibang-iba sa aming iniisip. Panginoon, patawarin mo kami sa mga pagkakataon na hindi po namin pinapakinggan ang tama. Panginoon, pakilinisan mo ang aming tainga. Hindi po dapat tayo makinig sa sinasabi ng mundo. Panginoon, pakalinisan mo ang aming mga tenga upang ikaw lamang ang aming madinig. Mga kapatid, Panginoon, sabihin po natin sa Diyos na tayo ay handang makinig sa Kanya. Panginoon, kami ay handang makinig sa iyo. Panginoon, ang iyong banal na dugo
Panginoon, ang iyong banal na dugo. Iyo din pong inilagay ang iyong banal na dugo sa aming mga kamay. Atin pong tanggapin ang banal na dugo ni Jesus. Panginoon, pakalinisan mong bawat isa sa amin. Tuwing nais naming gamitin ang aming mga kamay upang paglingkuran ka, tuwing nais naming magtrabaho gamit ang aming mga kamay, Panginoon, pakalinisan mo ang aming mga kamay. At lahat ng nais naming gawin, lahat ay maging kalugod-lugod sa iyo. Kahit anuman pong paglilingkod na aming gagawin, naway matanggap mo at tunay na nakabukod para sa iyo. Atin din pong ilagay ang ating kamay sa ating mga hinlalaki sa paa. Panginoon, naway pakalinisan mo din ang aming mga paa. Panginoon, linisan mo kami. Nais namin na tumindig sa iyo. Nais naming tumindig sa katotohanan ng iyong mga salita. Panginoon, kami ay tumitindig sa iyong harapan. Ayaw namin, O Diyos, na manatili sa mundo at hindi na muli sa kasalanan. Ang nais namin ay ang tumayo sa katotohanan ng iyong mga salita. Panginoon, tulungan mo kami pagdating sa aming mga tainga, sa aming mga paa. Aming ipinagkakaloob at isinusuko ang aming buong buhay sa iyo. Tulungan mo kami, O Diyos, na tunay na mapabukod sa iyo. Sa ating muling pagtayo, ibig sabihin ay atin pong ibinibigay ang ating pinakamainam na handog para sa Diyos. Atin pong ibibigay sa Kanya ang pinakamainam na paglilingkod. Dahil tayo bilang pari ng Diyos ay Kanya nang tinulungan, taas po natin ang ating mga kamay at nang matanggap natin ang provision ng Diyos. Ipagkakaloob ng Diyos ang lahat nating kailangan. Panginoon, maraming salamat. Panginoon, maraming salamat sa iyong pagpapatawad sa amin. Maraming salamat sa iyong paglilinis sa aming mga kasalanan. Panginoon, amin pong ibinibigay ang aming pasasalamat sa iyo. At muli ay amin pong ibinibigay ang aming buhay, buong buhay sa iyo.
Diyos amang nasa langit, kami nagpapasalamat sa iyong pagpili sa amin. Dahil lamang sa iyong habag at biyaya na kami ay narito. Mga kapatid, bawat isa sa po atin ay tinawag at hinirang ng Diyos bilang pari. Amen? Ngayon sa presensya ng Diyos sa atin pong mga buhay, tayo ay mga sisidlan at templo ng Diyos. Kahit nasan man po tayo ay bitbit po natin ang presensya ng Diyos. Kahit nasan man po tayo ay bitbit po natin ang presensya ng Diyos. Maaari po kayong maglakad-lakad at manalangin. At nang madala ninyo ang presensya ng Diyos, nasan man kayo magpunta. Kunin po natin ang ating otoridad upang manalangin. Ipanalangin ang lahat ng mga bansa. Panginoon, maraming salamat. Panginoon, maraming salamat sa iyong pagpili sa bawat isa sa amin. Atin pong itaas ang ating kamay at tanggapin ang pagpapala ng Diyos. Sa ngalan ng Panginoong Yesus, ako ay aking pinagpapala na kahit saan man kayo mapunta, ay naroon ang presensya ng Diyos. Kayo ay pinagpala ng Diyos. At inyong madadala ang banal na salita ng Diyos. At lahat ng iyong gagawin ay magiging kalugod-lugod sa harap ng Diyos. Kahit saan man kayo magpunta, anuman ang iyong sabihin, kayo ay aayon sa salita ng Diyos. Kayo ay tatayo sa puno ng buhay sa inyong henerasyon. Ang inyong henerasyon ay lalakad sa presensya ng Diyos ng may kapayapaan. Sa ngalan ng Panginoong Yesus, sa tuwing binabahagi ninyo ang salita ng Diyos, lahat sila ay makakatanggap sa Kanya. Sa ngalan ni Jesus, Amen. Dito po nagtatapos ang ating pangumagang debosyon. Magandang umaga.